Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto. Nagliyam kasaysayan na ipinadala ni Benny. Dito sa ating dula, Love and Memories. Dinala ni Sandra si Edo nang hindi kami nagpunta sa bahay nila at nadatnan si Edo na mahina pa ang katawan. Kaya niyaya ni Sandra na kumain sila sa labas, pero dinaanan nila ako sa bahay. Pero nagkasalisi kami, kaya pumunta ako sa bahay ni Sandra. Baka doon pumunta si Edo. At sinabi ng kasambahay na maaga na umalis ng bahay si Sandra, kaya nagbilin ako na babalik kami ng kaibigan ko doon. Kaya nalaman ni Sandra ang bilin ko, kaya kinausap niya ang kanyang daddy. Daddy, may lakad ba kayo ngayon? Baka pwedeng ipakilala ko sa inyo yung dalawang bago ko naming kaibigan ni Mary. Pasensya ka na, Iha. May importante kaming meeting mga board of directors. Dahil sa tumataas na presyo ng mga bilihin at pag-uusapan namin kung paano ang gagawin para hindi malugi ang negosyo. Ganun ba? Sige, sasabihin ko na lang sa kanila na hindi kayo pwedeng makausap ngayon. Ako munang bahalang mag-asikaso sa kanila, Dad. Teka nga muna, Iha. May gusto sana kong itanong sa'yo. Bakit ba sila yung napili mong maging kaibigan mo? Hindi kaya sila nagkukungwari lang na mabuti silang kaibigan? O baka naman may plano silang masama dahil alam nila nagnegosyante ako. Kaya sila nakikipagkaibigan sa iyo. Daddy, wag naman kayong ganyan. Wag niyo naman silang husgahan kaagad. Nire-respeto kami. Hindi gaya ng dati kong kaibigan ng babastos nila. Kaya naghahanap nga ako ng tunay na kaibigan eh. Ay, ang dami mo lang sinabi. Sige, payag na ako na maging kaibigan mo sila. Basta, kung dyan ka masaya, masaya na rin ako. Oo naman, Dad. Alam nyo, lagi silang nagbibiro at nagpapatawa sa akin. Kaya hindi ko na sila problema. Sige po, Daddy. Baka matrasado pa kayo sa inyong meeting. Oo nga pala. Baka sakali na lumabas kami, pwede bang gamitin namin yung isang kotse? Sige ha. Basta ipangako muna mag-iingat kayo ng mga kasamahan mo. Lalo na ikaw sa pagmamaneho. Kayo sa may terasa. Doon na lang kayo maghintay kay Senyorita Sandra. Lalabas na po siya. Salamat. Ano bang pangalan mo para makilala ka rin namin? Ako po si Inday. Kung may kailangan po kayo, utusan lang ninyo ako. Sabi ng amo ko. O sige po, babalikan ko na po yung trabaho ko. Sige, salamat ha. Tingnan mo, Edo. Ang lawak naman ng bakuran nila, oh. At may mga tanim na halaman at mga prutas. Makakakain ako rito ng bagong pitas na prutas, pare. Tama ka, pare. Maswerte ang mapapangasawa ni Sandra, no? Talagang mayaman silang pamilya pala. Sana hindi tumutulang dad niya na maging malapit tayo kay Sandra. Baka naman iisipin ng daddy niya na
na kaya natin gustong maging kaibigan si Sandra dahil makikinabang tayo. Saka na tayo mag-usap tungkol dyan sa daddy niya habang hindi pa natin siya nagkakaharap. Pare, ayun o, lumalapit na sa atin si Sandra. Aba, bakit ang dami ang dala? At nandito rin palang matalik niyang kaibigan si Mary. Saan kaya tayo pupunta, pare? Saan kaya? Halika na, Tinong, at mag-aalmusal na tayo para hindi ka malikpasan ng gutom. Teka, asan na ba si Benny na apo natin? Hindi pa ba gising? Napuyat na naman yata sa pakikipagbarkada. Hindi, Tinong. Kundi may pinuntahan sila ni Ito na isang bagong kakilala nila na si Sandra. Babae ang kaibigan nila. Ay, nako, iba na yata ang nasa isip ko nito Hindi kaibigan ang pakay nila, kundi liligawan nila. Siyempre, hindi naman nila bibiglain. Makikipagkaibigan muna. Pero pag nakuha na ang tiwala ng babae, saka sila manliligaw. Ay, iwan ko sa'yo. Kung yan ang alam mo, di wala na akong sinabi. Kundi hintayin kung ano ang mangyayari sa pakikipagkaibigan nila. Basta maniwala ka sa akin, Sanang. Baka may iiyak kung masasaktan dahil iisa ang gusto nilang babae. Ay, wag mo na silang pakialaman. Bahala na silang dalawa. Sana naman di mangyari ang iniisip mo na may masasaktan sa kanilang dalawa. Ang ganda naman sa resort na ito, friend. Iba yata ito kaysa doon sa pinupuntan natin Oo, Mary. Bagong tayo lang ito. Siguro mga 3 buwan mula nang buksan. Ito ay mga piling tao lang pinapapasok, kaya mahal ang bayad. Ano? Ang ibig mong sabihin ay espesyal na bisita mo sina Edo at Benny? Hindi mo na isinama yung mga dating kaibigan natin. Naku, friend. Ayaw ko na silang makasama dahil maarte sila sa pagkain. Pero ayaw naman nilang gumastos. Inaasa lahat sa akin. Oo nga Pero itong dalawa, kaya ganun din ang gagawin sa iyo? Ano sa palagay mo? Hindi pa natin alam dahil hindi pa nagtatagal ang pagsasama natin Kaya manmanan muna natin sila kung ano ang mga kilos, kung ano talaga ang plano sa pakikipagkaibigan sa atin. Okay, ikaw ang bahala, friend. Basta sabihin mo sa akin kung ano ang napapansin mo sa kanila. Wala akong masasabi pa ngayon. Pero darating din ang araw para malaman natin kung ano talaga ang plano nila sa pakikipagkaibigan nila sa atin. Sandra, may pagtatapat ako sa'yo. Sana ay maunawaan mo ko. Sige. Kung ano man yan, sabihin mo na. Alam mo ba, unang kita ko pa lang sa'yo. Umibig na ako sa'yo. Ha? Mahal kita, Sandra. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Benny? Baka binibiro mo lang ako. Hindi, Sandra. Talagang tapat ang pag-ibig ko sa'yo. Sana maniwala ka sa akin. Mahal kita. Si Edo, lumalapit dito sa atin. Bitawan mo ang kamay ko. Sandra, huwag mo sanang sabihin sa kanya na nagtapat ako ng pag-ibig ko sa'yo.
Oo, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin para hindi kayo magkatampuhan. Ha? Anong ibig mong sabihin? May sinabi na rin siya sa iyo, Sandra. Nagpapasaring na rin. Pero para yatang hindi siya seryoso sa kanyang damdamin. Sandra, halika sandali. May ipapakita ko sa'yo. Oo, Edo. Sige, Benny, iwan mo na kita dito. Ayun na si Edo at si Sandra. Ha? Hinawakan ni Edo ang kamay ni Sandra. Anong ibig sabihin noon? May relasyon na kaya silang dalawa? Ngayon ko lang naramdaman ito. Masakit sa dibdib ang nakikita ko na masaya silang dalawa. Ano kayang dapat kong gawin? Ano? Ano ka mo, friend? Si Benny? Nagtapat ng pag-ibig niya sa'yo? Tama palang sinabi mo. Nahalata mo na may pagtingin siya sa'yo? Oo nga, friend. Pero hindi lang si Benny. Kahit si Edo, nauna nang nagtapat sa akin. Kaya hindi ko alam tuloy ang gagawin ko Naku naman, friend. Bakit sila pang dalawa? Sana ako na yung isa para tiki-isa tayo. Ngayon, di nagkaroon ka ng problema dahil hindi mo alam kung sino ang pipiliin mo. Oo nga At saka sigurado na may masasaktan kapag pumili ako sa kanilang dalawa. Talaga naman. Siguro, sasakit ang ulo mo niyan. Pero, huwag mo masyadong problemahin yan. Wala silang magagawa na sagutin mo yung isa at mabibigo naman yung isa dahil iisa lang ang puso mo. Pero bahala na, friend, kung sino ang mamahalin ko. Kailangan na tanggapin ng isa kung ano ang desisyon ko. At dapat kong malaman kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin. Kung sino ang tinitibok ng puso mo, siya ang dapat nasagutin mo. Hindi yung dahil naaawa ka lang. Pero alam ko na mahihirapan ka sa iyong desisyon dahil magkaibigan ang nagtapat ng pag-ibig niya sa iyo. Sana naman, friend, hindi sila magkasiraan. Hindi masisira ang pagkakaibigan nila dahil lang sa akin. Hindi bali, friend. Ipapaliwanag ko na lang sa kanila kung sino man ang maswerte na sasagutin ko. Kaya pag may hindi ka napili, sabihin mo, ako na lang ang diligawan niya para may nobyo ako. Ikaw talaga, dinadaan mo talaga sa birong lahat, Pero hayaan mo, pag dumating ang araw na pipili ako, irerekomenda kita. Tingnan mo yan, ha? Nandito ka na pala. Kumusta yung pinuntahan ninyo? Naging masaya rin ba? Teka. Parang malalim yatang iniisip mo, Wala po, Lola. Siguro napagod lang ako. Dahil ang tagal namin doon sa pinuntahan namin na resort. Aba, maganda pala ang paliguan na pinuntahan ninyo. Sigurado na masaya ang pagsasama ninyo. Opo, Lola. Ngayon ko lang naranasan ang pupunta sa lugar na yon. Nakakalibang kapaligiran.
At hindi nakakainip ang mamasyal doon. Benny, apo, nagbaon ba kayo o bumili kayo ng kinain ninyo? May dala sina Sandra at Mary. Pero yung ibang makakain ay binili ni Sandra. Hindi siya pumayag na gagastos kami dahil siya raw ang nagyaya. Aba, mabait naman ang bago ninyong kaibigan. Pero hindi ba siya nagkukunwari lang na baka sinusubukan lamang kayo? Ewan ko lang, Lola. Siguro sa tagal ng pagsasama namin, malalaman ko ang tunay niyang ugali. Oh, Edu, ikaw palang sinasabi ng aming kasambahay na nandito. O bakit wala kang kasama? Nasaan si Benny? May trabaho siya ngayon, Sandra. At hindi na pwede na may kasama akong dumalaw sa'yo. Ha? Ay, may kailangan ka? Ano ba yun? Siguro naman, hindi mo pa nakakalimutan yung sinabi ko sa'yo noon na pinagtapat ko. Yun ba? Edu, hindi pa ako makapagdidesisyon sa ngayon eh. Hindi ko pa tiyak ang nararamdaman ko. Ganun ba? Sige. Maghihintay ako kung kailan mo ko sasagutin. At sana ako na yung mapili mo sa mga nanliligaw sa'yo. Dahil kapag nangyari yun, makakasalan kita kaagad. Ha? Ang bilis naman yata. Kasal agad. Kailangan naman na pag-aralan natin ang ugali ng bawat isa, hindi ba? Para alam natin kung magkasundo tayong dalawa. Ikaw ang bahala. Basta ako nakahanda na ako maghintay kung kailan mo ko sasagutin. Dahil ikaw lang ang babae na nasa puso ko. Edu, kung sakaling hindi ka makapaghintay, marami naman dyan na babae na mas higit sa akin. Pwede mong ibaling sa kanilang yung pagmamahal. Dahil hindi pa ako handa na makipagrelasyon sa ngayon. Alam mo, friend, nagugulo tuloy ang isipan ko sa dalawang yun. Yung isa, nagmamadali na sagutin ko. Hindi kaya alam nila na magkaribal silang magkaibigan? Ewan ko. Siguro, tatanungin ko si Benny. Baka hindi niya alam na nanligaw din sa akin si Edu. Nako, mahirap yan, friend. Pero kung sino ang mahal mo, yun ang dapat mong sagutin. Siyempre, masasaktan ng isa. Pero alam ko, nalilipas din ang sakit ng loob niya. Sabagay, tama ka dyan. Kung pwede lang sana, ayaw ko makasakit ng damdamin. Pero paano naman? Silang dalawa ang nagkakagusto sa akin. Teka nga, friend. Matanong nga kita, sino ba sa dalawa ang malapit sa puso mo? Si Edu o si Benny? Sino, friend? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Sandra, nandito ako para malaman ko kung ako ay mahal mo. Tapat ako sa inaalay kong pagmamahal. Benny, hindi ko pa masasagot ang sinasabi mo sa akin Dahil hindi ko pa tiyak ang aking damdamin. Ha? Sige. Hindi naman kita minamadali.
kung kailan mo ako sasagutin, di hihintayin ko na lang. Pero alam mo ba, hindi ako nakakatulog sa pag-iisip ko sa'yo. Benny, nahihirapan kasi akong magdesisyon dahil pareho kayo ni Edo na umiibig sa akin. Ano? Matalik kayong magkaibigan na umiibig sa akin. Kaya kailangan kong mag-isip na mabuti kung sino ang dapat kong mahalin. Sandra? Sino kaya sa dalawa ang sasagutin ni Sandra? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Benny dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.